Alam mo bang mas pinili ni Natalia ang pag-iisa para tubusin ang sarili niyang kasalanan? Sa gitna ng magulong digmaan, isang batang ulila ang natagpuan sa mga guho. Siya ay walang pangalan at walang pamilya. Kinupkup siya ng Monastery of Light at pinalaki sa ilalim ng mga panata ng pananampalataya at lihim. Pinangalanan siyang Natalia, at sa murang edad pa lang, nakita na agad ang kahusayan niya sa liksi, talas ng pakiramdam, at katahimikan ng mga anino. Lumaki siyang bihasa sa sining ng pagpatay. Isa siyang aninong walang ingay, isang palad na walang kapatawaran. Hindi nagtagal, si Natalia ang naging punong assassin ng Church of Light, ang pinakamabilis, pinakamatalim, at pinakamapanganib sa lahat ng lihim na mandirigma ng Monian Empire. Ngunit sa isang misyon ng asasinasyon, isang pagkakamali ang kanyang nagawa. Isang maliit na sandali ng pagdadalawang isip at ang kanyang mga kasama ay nabura sa mundo, hindi ng kalaban, kundi ng kapalarang kanyang hindi naagapan. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang kabalyerong si Tigreal, ang dakilang tagapagtanggol ng liwanag. Sa tulong niya, nakaligtas si Natalia mula sa tiyak na kamatayan. Ngunit hindi kaligtasan ang hinahanap ni Natalia kundi tubos. Bilang pagtubos sa kanyang kasalanan, pili niyang iniwan ang monastery at ang Monian Empire. Pinatapon niya ang sarili sa hangganan ng imperyo, kung saan ang mga ulap ay mababa, at ang mga panganib ay hindi na basta misyon kundi pagsubok sa kanyang pagkatao. Mula noon, siya ay naging isang ligaw na anino. Walang nakakaalam kung sino ang kanyang susunod na target. Walang nakakakita kung kailan siya susulpot. Ang tanging alam lang ng mga tao, kapag lumamig ang hangin, kapag huminto ang oras, nariyan si Natalia. Nagbabalik si Natalia hindi para humingi ng kapatawaran, kundi upang bawiin ang kanyang dangal at ang mundo na minsang itinakwil siya. Where is my target?